Nagulat ang mag-asawang Darius at Julie Alejandro nang magtapat sina Everett at Jade na nagpaplano na silang magpakasal. 3 araw din nilang pinaghandaan ng sandaling iyon. Kagaya ng kanilang inaasahan, nakuha nilang bindisyon ng mag-asawa. Subalit ang napansin ni Everett, panay ang sulyap sa kanya ng ama, para bang meron itong gustong itanong. Hindi nila inilihim sa mga magulang ang tungkol sa napagkasunduan nilang prenuptial agreement. Walang nagtanong kung ayos na ba ang lahat. Kailan niyo planong magpakasal? Bukas din ho ay pupunta kami sa munisipyo ni Everett. Kung saswertehin sa Makalawa ay haharap na kami sa West. Paplanuhin pa namin ang kasal sa simbahan. Talagang ginulat niyo kami, nakangiting tura ni Julia Alejandro. Kailan lang ay nag-usap-usap kayo ng mga tao tapos, heto magpapakasal na. Pagsubok lamang ho ang lahat ng iyon. Kaya pala nitong mga nakalipas na araw ay masayang masaya ka, iha. Yun pala, mag-aasawa ka na. Muling nagsalita si Julia. Napag-usapan na rin nila ni Jade ang setup nila. Oras na makasal sila, sa condo unit nito sila titira hanggang makapagpatayo sila ng kanilang bahay. Pagkaalis ng lalaki, kinausap siya ng ama. Samantalang ang mami niya ay pumanhik na para magpahinga, hinanda niya sarili sa itatanong ng kanyang daddy. Bakit biglaan? I thought you hate his guts? Kagaya nga ho ng nasabi ni Jade, Dad, pagsubok lamang ang lahat ng iyon. Pero ang totoo talaga, mahal namin ng isa't isa. Walang duda. Are you serious? Yes, Dad. Wala kayong dapat na ikabahala. Alam ko ang aking ginagawa. Mahal ko si Jade. Handa na ako maging Mrs. Jade Francisco. Bakit may prenuptial agreement? Normal na yun sa ngayon. I don't get it, iha. Sino nag-demand nun? Ako. Bakit? Security, Dad. Pera bang habol niya sa'yo? Hindi. Nakakainsulto ang ganun, pero wala akong makitang problema kay Jade. Mukhang komportable naman siya sa setup niyong yon. Nasa likuran mo kami, iha. Thanks, Dad. Niyakap niyang ama and he hugged her back. Alam niyang tamang kanyang naging desisyon na magpakasal kay Jade. Pagkagaling sa munisipyo, nagtuloy si Everett sa opisina niya. Dumiretso naman si Jade sa trabaho nito. Naitakda ng kanilang kasal bukas, hindi siya nagsayang ng oras. Ipinaalam niya sa kanyang mga kapatid ang kasal nila ni Jade. Walang kumontra. Sinuportahan siya ng lahat. Ang panghuli niyang natawagan ay si Robin. Are you serious? Pusong pinagana ko, Kuya Robin. Sumugal ka. Humiling ako ng prenuptial agreement. It's my condition. Really? Pumayag si Jade? Kakatuwa nga, pumayag siya. Ni hindi man lang siya nagtanong kung bakit kailangan naming magkaroon noon. Hindi man lang pinag-isipan ng kanyang naging desisyon. Strange. Any idea why? Baka nga naman mahal ka talaga niya na hindi perang habol niya sa'yo, sis, nasabi ni Robin. Ikaw rin ang nagsabing kaagad siyang pumayag sa kondisyon mo. Ewan, basta, huwag kang mawawala bukas sa kasal ko. Pwede ba naman ako mawala? Pero sa totoo lang, maligaya ko para sa'yo. Maging boses mo, ang sigla-sigla. We're behind you all the way. Thank you, Kuya Robin. It's a family affair only. Wala akong kinumbida. Ganon din si Jade. Bali tayo-tayo lamang ang naroon bukas. Wala rin siyang planong kumbidahin ng mga kaibigan. Kapag kasal na sila ni Jade, saka niya ipapaalam sa mga itong mag-asawa na sila. Inaasahan na niyang magugulat ang mga kakilala nilang lalaki. Hindi niya na dapat problemahin pang mga ito. Ang mahalaga, pinagbigyan niya ang kanyang puso. Basta maligaya siya sa pag-iisang dibdib nilang nito. Katapos lang niya magbihis ng katukinsya ni Aling Minerva at pinaalam sa kanyang dumating na ang kanyang hinihintay. Napatingin siya sa relo. Impunto 9:00, ikaw na lang hinihintay. Naroon na silang lahat sa sala. Hayaan mo akong unang bumati sa'yo, senyorita. Dalangin kong lumigaya ka sa piling ng iyong asawa. Salamat, Aling Minerva. Doon na nag-almusal lahat ng mga kapatid niya at hipag. Kanina ay naging tampulan ng tukso si Robin. Hindi pa rin ito nakukuha ang pag-ibig na mailap na si Adi Pastrana. Subalit determinado tong mapaamo ang sikat na modelo. Nabababaan niyang tila pinagkaisahan ng mga kapatid niya si Jade. Binabalaang huwag siyang sasaktan, namamahalin siya at rerespetuhin. Puno ng kumpiyansang nangako si Jade. Nang islap ang mga mata nito nang makita siya. Sana ngita to ang pagmamahalan na babasa niyang iyon sa mga mata nito. Walang kinumbida si Jade sa kanyang partido. Sa bagay nasa Amerika ng ina nito at mga kapatid. Nag-iisa ito sa Pilipinas. 4 na sasakyan na nag-convoy patungo sa munisipyo.
Ang hindi nila inaasahan, meron palang promulgasyon ng isang celebrated case sa Regional Trial Court. Isang reporter ang nakakita sa kanila, nagtaka kung bakit naroon ang buong puwersa ng mga Alejandro. Pumasok sila sa opisina ng West. Naroon na si Judge Reynaldo Gaida at hinihintay ang kanilang pagdating. Ito rin ang nagkasal kina Matthew at Colleen noon. Kinamayan ng hukom sina Darius at Julia Alejandro. Makaraan lang ilang sandali, sinimulan ng seremonya. Formal na silang dineklarang mag-asawa ni Judge Gaida. Isang halikang hinisa kanila ng hukom, subalit hindi lang dampi ng labi ang nangyari kung hindi talagang nilalima ni Jade ang paghalik sa kanya. Congratulations, Mr. and Mrs. Francisco. Ang hukom ang unang bumati sa kanila matapos ang nakakapugtong hiningang halik nila. Hindi lang si Everett ang masaya, kundi maging si Jade. Maliwalas ang mukha nito. Lahat ng naroon ay masaya para sa kanila. Paglabas nila sa silid ng hukom, may sumalubong sa kanilang mga reporter at nakatutok sa kanilang ilang kamera. Nalaman ng mga itong kinasal sila ni Jade. Bakit masyadong simpleng kasal nyo? Isang babaeng reporter ang nangahas na nagtanong kay Everett. At bakit biglaan? Hindi ba't magkaaway kayo? Isang tabloid reporter ang nagtanong noon kay Jade. Kailan lang ay naging usap-usapan kayo ng publiko? Hindi nila pinansin ng mga reporter. Subalit tinabol sila ng mga to. Wala nagkomento, maging si Darius Alejandro. Kagad nilang nilisan ang munisipyo. Malalaman na ng buong Pilipinas ang pagpapakasal nyo. Nangingiti si Colleen. Samantalang si Matthew naman ang nasa Manibela. Okay lang yun, tugon ni Jade. Wala naman kaming dapat na itago eh. Malalaman naman talaga ng marami ang pagpapakasal namin ni Everett. Ang napansin lang niya masyadong kampante si Jade. Ito bang lalaki ang tanging habol sa kanya ay pera niya? Masayang masaya to. Saan ang inyong honeymoon? Just around here. Ano ba yan? Ang mabuti pa, doon kayo magpunta sa Hacienda Segovia. Tahimik doon, suhestyon ni Colleen. Kalimutan niyo na muna ang inyong mga trabaho. Kailangan niyong mag-out of town. Magandang idea yan. Naisatinig naman kapag daka ni Jade. Okay ba sa yung pumunta tayo sa Hacienda Segovia? Tamang-tama, doon tayo mag-weekend. Ipahahatid ko kayo doon kay deal ko. Pagdating sa bahay, tatawagan ko si Erna para makapaghanda sila. Dapat pagbalik niyo may laman na yung sinapupunan mo, Everett. Pagkatapos nilang mananghalian sa kanilang bahay, hinanda na niya ang dadalhing gamit. Kasamang driver ni Colleen na si Dilko, nagtungo sila sa kondo ni Jade. Mula doon sa Batangas na sila dumiretso. Sinalubong sila ni Erna, pinagsaluhan nila ni Jade ang hinanda nitong merienda nila matapos silang ihatid sa kanilang kwarto. Ang ganda pala dito, dapat gagawin tong summer resort. Pero naging asawa ni Kuya Matthew si Colleen. Hindi na natuloy ang orihinal na plano, pero hindi naman sila lugi eh. Kumikita tong rancho. Pero sa totoo lang, hindi ako mabubuhay sa ganitong lugar. Laking syudad ako, sanay sa maingay, nagtawa si Jade. Pero basta kasama ka, mabubuhay na ako, napangiti siya. Pagkatapos nila magmerienda, naglakad-lakad sila. Magkahawak kamay, tabang-taba naman ang pakiramdam ni Everett. Maligayang maligaya siya sa pagpapakasal nila nito. Wala na akong mahihiling pa. Subalit kung humingi kaya sa kanya ng pabor si Jade, matatanggihan kaya niya to? Lalo pat may kinalaman sa pera. Ipapamukha ba niya ditong kasunduan nila? Hindi kaya yun na maging mitya ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Na imbis na walang kahulilip na kaligayahan, maon siya miyon. Saka na niya po problemahin ang tungkol sa bagay na yon. Sa ngayon, kailangan niya ng namin ang kaligayahang nag-umapaw sa kanyang dibdib. Sa paglalakad nila, may nakita silang batis, malinaw at malinis ang tubig. Nagaya si Jade na maligo sila. Bago pa man sila nakatugong naguhubad na ito ng damit. Naging alerto naman ang mga mata niya. Gusto niya makita muli ang nunal sa kaliwang dibdib ni Jade. Napansin naman itong pananahimik niya, nginitian siya. Hindi ako malaswa ha, napangiti siya. Kasunod nun, hinubaran siya nito ng damit. Hindi na siya nakatanggi, lalo pa nang buhatin siya nito patungo sa tubig. Para silang mga bata naglaro, subalit may ibang plano si Jade. Nasasabik naman si Everett sa nakatakdang mangyari. Niyapo siya nito, mariing hinalikan sa mga labi. Hindi siya nagprotesta, may karapatan na si Jade na gawin yon. Asawa na siya nito. Isa pa, pinanabikan niya sandaling iyon, muli siya nitong kinulong sa mga braso. Bakaraan lang ilang segundo, binuhat siya nito tinihiga sa nakalatag nilang mga damit. Para akong teenager, matagal kong pinanabigan ng sandaling to, sweetheart. Buti na lang at hindi ako sumuko sa pangungulit sa'yo. Tumigil ka na sa pagsasalita, Jade. Linggo ng hapon sila bumalik sa Maynila. Doon sila hinatid ni Dilko sa Forbes Park. Kinuha ni Everett ang kanyang mga gamit at umuwi na sila sa magiging tahanan nila sa condo unit ni Jade.
Kapapasok pa lang nila sa unit nito na mag-ring ang telepono. Hindi yun pinansin ni Jade. Bahala na raw doon ang answering machine. Pero napaigtad siya na marinig ang tinig ng tumatawag. Babae, galit ito kay Jade. Niloko raw to ng lalaki. Bakit iba raw ang pinakasalan nito? It's Daniel. Nagkibit balikat si Jade. Hayaan mo na lang, huwag mo nang pansinin. Hindi lang naman ako ang lalaki sa buhay niya. Natanda niya ang babae na kasama noon ni Jade sa Malate. Nagkaroon pala talaga ng relasyon ng dalawa. Bakit hindi mo kausapin? Sa halip na sumagot, giniya siya nito sa kanilang magiging kwarto. Ito ang ating paraiso. Malaki ang kama. Pero huwag kang mag-alala, hindi tayo mawawala dyan. Yayakapin kita. Ngumiti siya. Bukas na bukas din ikukuha tayo ng katulong. No, wag na. Sanay naman ako sa gawaing bahay. Eksperto rin ako sa kusina. Hindi naman gaanong kalakihan tong bahay natin. Saka na tayo kumuha ng katulong. Sige, kung yan ang gusto mo. Syempre naman tutulungan kita sa mga gawaing bahay. Marunong din ako magluto. Sanay rin ako maglaba. Bigla siyang may naalala. Teka, tumawag ako dito noon. Babae ang nakasagot. Naalala mo ba yung tinawagan kita tungkol sa litrato? Oh, I see. Nang tinawagan mo ko sa aking opisina, naiwan ditong interior designer na kinamisyon ko para ayusin tong kondo. And she really did a miracle. Interior designer? Nagduda siya. Sa bagay magandang ambience ng paligid, pinaghirapan ng pag-aayos ng mga kagamitan, masasabi niya nasa tamang lugar ang lahat. Hindi ako gumagawa dito ng milagro, naniwala siya dito. Wala siyang pagsidlan sa labis na kaligayahan, kung hindi sa natuklas ang pagbagsak ng kabuhayan ng mga Francisco sa California nung kapagdududahan niya ang pagmamahal ni Jade. Kapapasok pa lang ni Everett sa kanyang opisina na makatanggap ng tawag mula kay Oliva. Sa isang istasyon ng telebisyon ito nalaman ng tungkol sa pagpapakasal niya kay Jade. Ano nangyari? Wala. You married him? Tinanggap ko lang ang katotohanang mahal ko pa rin si Jade. Yun lang. Nilawagan kong aking dibdib. Masaya na ako ngayon. Walang pinoproblema at iniisip. Pera ang habol niya sa'yo. Siguro nga nasisiraan na ako ng bait. Pinag-isipan mo bang mabuting pagpapakasal sa kanya? Yes, and thanks for your concern. Kung barya-barya lang, mabibigyan ko siya. Hindi ko ni pagkakait sa kanya. Sana nga ay tamang naging desisyon mo, nasabi ni Oliva. Sa bagay, madaling hanapin ang pera, pero ang kaligayahan, mailap at hindi madaling makita. Tama ka, pero nakakasuya ka, alam mo ba? Kailangan malaman ko pa sa news sa TV. Hindi mo man lang ako kinumbida. Parang hindi mo ko kaibigan yan eh. Biglaan ang lahat. It's only a civil wedding. Wala kaming kinumbida. Nag-iisa nga lang si Jade samantalang ako kumpletong pamilya ko. It's a private and a family affair. Hindi na lumubay sa kakaring ang telepono. Inumpisahan ni Oliva, sinugundahan naman ni Charmy. Sa telebisyon din ito nalaman ng balita. Akala ko ba magkaaway kayo? Natawa lamang siya. Huminga naman siya sa akin ng tawad. Mahal ko siya, handa naman siyang pakasalan ako. Binawi ko mga pagpapakipot, syempre gusto ko lumigaya. Ang drama niyo, kailan naman ang kasal sa simbahan? Nagtatampo ako, alam mo ba? Common friend ko pa naman kay ni Jade at wala man lang kumumbida sa akin. Kung anong pinaliwanag niya kay Oliva, ganun din ang sinabi niya kay Charmy. Naintindihan siya ng mga to, nakagaya niya, kaligayahan din niyang hangad ng mga kaibigan. Katatawag lang sa kanya ni Jade. Pinapaalala sa kanya nitong huwag kaligtaan ng kumain ng tanghalian. Kaya ganun na lamang ang paglobo ng kanyang dibdib. Sige na, kumain ka na. Wala na talaga akong mahihiling pa. Lunchtime na may dumating siyang bisita. Si Tiara, ang inaasahan niya yung pagtawag nito sa kanya sa telepono, kagaya ni na Charmy at Oliva. Totoo bang nagpakasal ka kay Jade? Ang mabuti pa, doon na lang tayo sa kantin, yaya niya rito. Lunchtime na, napansin niya namumugtong mga mata ni Tiara. Pera lamang ang habol niya sa'yo. Napilitan siyang maupong muli, apektado si Tiara sa pagpapakasal nila ni Jade. Mas mahalaga sa akin ang kaligayahan, Tiara. You're crazy. Hindi niya inaasahan yun mula dito. Kasunod ng pagtulo ng luha nito. Apektado nga to sa pagpapakasal nila. Nagtaka tuloy siya. You should not have married him. Bakit? Damn you. I told you pera lang ang habol niya sa'yo. Lolokohin ka lamang niya. He's no good for you. That man belongs to someone else. Everett was terrified. Pero mabilis ang naging takbo ng kanyang isip. Alin sa mga sinasabi ni Tiara ang may katuturan. There was bitterness in her voice. Meron siyang hindi alam. Ito lamang ang makakapagsabi nun sa kanya. But she could sense the betrayal. Tinuring pa naman niya itong kaibigan. Sinong dapat na nagmamay-ari kay Jade? Kontrolado pa rin niyang tinig kahit na parang pinipigang kanyang dibdib. She was beginning to feel the burden on her shoulder.
Napipi na si Tiara pero pabukso-bukso naman ang pagpatak ng luha nito. Obviously, biguto, bagsak ang mga balikat. Kung bigla ang pagdating nito, ganun din ang pag-alis, naiwang natulala si Everett sa natuklasan. Bakit ba nawala sa isipan niya ang nakaraan ni na Tiara at Jade? Patunay bang sinisiraan lamang na kaibigan sa kanyang asawa? Subalit nagkaroon ba ng komunikasyon ng dalawa doon sa California? Posible nga bang nagkaroon muli ng relasyon ng dating magkatipan? Sa pagkakatanda niya, pagkawala nun ni Jade, 2 buwan nang lumipas ay lumipad naman patungong Chicago si Tiara para doon magtrabaho. Kailan lang inapag-alaman niyang nilipat ito ng kumpanya sa California? O talagang matagal nang nailipat ng branch ang kaibigan? Umuwi ba to ng bansa para hadlangan sila ni Jade? Hindi siya nakakain ng tanghalian. Dahil sa kaguluhan ng isipan, kanino siya nagkasala kung ganon? Maliwalag na kay Jade dahil pinagdudahan niyang pagmamahal nito sa kanya. O kay Tiara dahil pag-aari na niya ngayon ng lalaki. May problema ba, sweetheart? Katatapos lang nilang maghapunan, katunayan si Jade pa nga ang nagugas ng kanilang pinagkainan. Kanina pa kita napapansin tila tulala, natuon ng pansin ni Everett sa asawa. Siguro'y dapat na niyang alamin ang katotohanan mula dito. Mahirap na't baka lalo lamang siya magkasala. Tinabihan siya ni Jade sa sofa. Sige nga, ipagkatiwala mo nga sa akin ang bumabagabag sa'yo. Baka meron ako may tutulong. Good listener ako, lamang hindi ako magaling magpayo. Alam niyang gusto lamang siya nitong patawanin pero hindi niya magawa. Makakangiti lang siguro siyang maliwalas kapag maluwag ng kanyang dibdib. Bakit ka bumalik, Jade? Nangunot ang noon nito sa naturang tanong. Are you serious? Ibig ba sabihin yan, pinakasalan mo ako meron kang agam-agam sa iyong dibdib? Pinagsalikop niya mga palad, hindi niya makaya makipagtitigan dito. Natutunaw siya. Nako, konsensya, hindi na niya alam ang sasabihin pa. Ikaw ang dahilan kaya ako bumalik. Nasagot ba na ng tanong mo? Alam mo bang nasa bansa si Tiara? Oo, sa pagkakaalam ko, nauna akong dumating sa kanya. Subalit natigilan tumakaraan ng ilang sandali. Anong sinabi niya sa'yo for you to be upset? Totoo bang bankrupt ng pamilya niyo? Noon umiling-iling si Jade. Naiintindihan ko na. Kaya ba meron tayong prenuptial agreement dahil iniisip mong perang habol ko sa'yo? Hindi siya nakaimik. Oo, bagsak ang negosyo namin sa California. Pero hindi ibig sabihin nun nagbumulubi na kami. Nilipat ko rito sa Pilipinas ang mga kabuhayan namin. Change of location lang. Hinusgahan niya si Jade, nais niya manliit. Ang Asian Export and Import Corporation ay pag-aari namin. Maging ang Asian Publishing at isa sa mga pinapublish namin ay ang sold out. Noon nalaki ang kanyang mga mata. Sorry about that, Everett. Hindi ko na kinontra ang editor-in-chief namin. Sa totoo lang, tumaas ang circulations ng sold out sa ginawa nilang 3-part series article. Kaya pala hindi na ilabas ang litrato. Mas tataas sigurong circulation ng sold out kung hinayaan kong ilabas nilang litrato ko na pinadala doon ng gustong sumira sa akin. Napakagatlabi siya. Huwag mong paniwalaan ang mga pinagsasabi ni Tiara nung mailipat siya sa California. From Chicago ay nagpabalik-balik siya sa bahay. Pero iniiwasan ko siya. Naniwala siya. Mahal kita, Everett. Hindi perang pinakasalan ko sa'yo. Kung pera ang aking habol, bakit ako papayag sa prenuptial agreement? Pinagdududahan kong katapatan mo. Sana mapatawad mo ko. Ang mahalaga, naklaro na natin habang mas maagang lahat ng ito. Mahal na mahal kita. Huwag mong pagdududahan ang katotohanan yon. Pinapatawad siya ni Jade, nabawasan ang bigat sa dibdib niya. Pero gusto niya matanggal ang lahat ng iyon para maging maligaya na siyang tuluyan sa piling nito. Yung tungkol sa litrato. Huwag mo sabihing may kinalaman ka doon. Galit ako sa'yo, namumuhi. Gusto kong gumanti, pinasubaybayan kita sa isang detective. Wala akong maisip na paraan para makaganti sa'yo. You see, hindi naman kita kayang ipapatay o ipabugbog man lang. Naisahan ka ng detective na yon, pero hindi galit si Jade. Nangyari ng lahat, wala na tayong magagawa pa para ibalik ang panahon. Tuluyan ang lumuwag ang kanyang dibdib, magaan na rin ang kanyang pakiramdam. Sorry talaga, hamo babawi na lang ako sa mga naging kasalanan ko sa'yo. Tumayo si Jade, nagulat pa si Everett nang kalungin siya nito. Sige, simulan mo na ngayon ang pagtitika. Pumasok sila sa kanilang silid, nilapag siya nito sa kama at pinupog ng halik. Ibang klaseng pagtitika ang ginawa ni Everett. Pareho nilang ninamnam ni Jade ang kakaibang ligaya na pagtitika niyang yon. Ang mahalaga, natanggalan ng sapot ang kanyang isipan. Buti na lang at sinunod niya ang kanyang puso dahil kung hindi, pareho silang namimighati ni Jade. Dito na po nagtatapos ang maikli nating istorya. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.